po si Ate Juday ng 101.7 Love Radio. Pakilala kayo, guys. Wow, grabe. Dead ma? Ay, pakilala. Pakilala ka na. Sino? Oh, ikaw na, naka-shades. I'll go. Good afternoon po sa inyo. Ako po si DJ Kite. Magandang hapon naman, ako naman si Papa Juzwa. Hello, ako si DJ LJ. Wow, you know what? Hindi ko sure kung hapon nila pinapanood to. Ay, baby. Huwag na, dead mo na. Kasi sinabi mo magandang hapon. Magandang umaga, magandang gabi. Araw. So kung anong araw niyo po pinapakinggan ito, pinapanood, ayan. So ngayong araw na to pag-uusapan natin, toxic masculinity. Ano ba yun? Sige, basahin muna natin yung definition doon sa internet. Gosh, Sabi dito, masculinity becomes toxic when men feel they need to conform to rigid gender norms, which include acting like a bully to maintain a constant competitive advantage, avoiding losing at all cost, restraining one's emotions except for pride and anger, showing strength and aggression in moments of conflict, being dominant over women and other men. Yun. oh. Ayun. Wala ba tayong translator para sa mga audience natin sa Uzbekistan? Pero di ba, ito na lang, para simple. Ano ba yung paano ba binibring up or ginagawang normal na society ang perception or paano ba yung expectation sa society sa mga babae at lalaki? Yung ganon. So, ang expectation ng society sa mga lalaki, di ba yun yung parang, kapag yung bata ka, umiiyak ka. Huwag kang iyak. Yeah. Mga ganon. O kaya kapag yung expectation when it comes to family, 'di ba? Parang ikaw yung dapat ano, provider, Ganon. Or ikaw din magiging ilaw ng tahanan. Yun. haligi. Yeah. Haligi ng tahanan. Tough ka dapat. Oo, haligi at ilaw actually kasi 'di ba? Ikaw yung leader eh. Sa true. Head of the family. Ano yung kayo ano kinalakan yung laging sinasabi sa inyo? Oh my gosh. LJ ko, ano yung sinasabi sa iyo? Diyos ko, napakadami. Ako, well, well, first and foremost, first and foremost, hindi kasi ako, since parang open. Oo. Hindi nga lang sa podcast na to, pero sa mga listeners naman na, kabisyo. Pero yun na nga, hindi naman nalingid sa mga kasamahan ko na parang lumaki ako sa conservative family. And my father is a chica. For watching. Shout out to you! Ay ko. Hindi, ayun na nga. So, ang tatay ko naman is, alam mo yung macho, gano'n ang datingan. I mean, hindi yung tipong physically, kasi kung macho, yung mga kumando, hindi. Pangtahak, hindi. Yung gait niya, yung parang lakad, Yes, yung mannerisms niya. The aura, the personality, Okay. alam mo, hindi pinaproject niya, parang lalaki Okay. talaga. Toxic masculine. Okay. Ganon, very tough, ganong chika. So, growing up, my gosh, nakaka-lyrics. Very deep nga pala talaga to. TikTok nga to. So, ayun na nga, pa-shape talaga. Pa-shape yung voice. So, again, marami ko narinig sa kanya. Kagaya na lang din pagiging bakla ako, ganong chika. And, ewan ko ha, sa amin kasi magkakapatid, ewan ko ba kung bakit naman ako yung pinakamahina. Kasi academically, yung mga tatlo kasi kami. Oo. Kasi yung panganay na kapatid namin, first honor, ganung drama, valedictorian, ganung chika. Yung isa second, with honors, ganung drama. Ay, nag-a-achieve talaga sila sa klase. Okay. Punyeta, ewan ko ba sa akin, charis. Yung timeline yun, napag-flip ko. Ano? So, ayun na nga. So, parang may mga andaming kung naririnig sa kanya. Sa true lang, my gosh, may mga bobang drama siya. Mga tipong, sa Ilocano, nagtabad ka, mga ganong chika, mga ganon. And, naano ko ha, na parang, kapag ka naririnig mo, yung mga bagay-bagay na naririnig mo talaga, sinasaloob mo yun eh. I mean, until na parang yun ka, nagiging yun ka na. Pagka sinasabing ka,
pagka sinasabi kong bobo, mga ganun, parang, wait lang, parang, oo nga, parang naging bobo ka Oo. na. Nalilimitahan ka na. Alam mo yung, pinapaniwalaan mo na yung sinasabi nila. Background lang. Just for the audience to know, no, yung mga kapatid mo ay mga Babae. Babae. Yeah, At ikaw babae. yung Ako yung nag-iisang- nag-iisang lalaki. and yung expectations niya sa'yo, Kaya yung expectation dapat nila na ako yung magpapadami dapat ng lahi, mga ganong chika ba? Since gano'n kapag lalaki ka, di ba? oh. Pero hindi. At dahil nauungusan ka ng mga kapatid mo babae, academically, ganun Yeah. yung mga naririnig mo. Ganun yung mga naririnig ko. And hindi lang din yung experience. Bukod sa verbal, may mga physical din, no? Ganong chika. So, ayun na nga. Yun ang background ko. I grew. Charis. Ingrown. Charis. Yun na yun. Bala na kayo. Charis. So, ayun na nga. Lumaki. Charis. Lumaki ako sa ganong klaseng pagpapalaki ng isang ama. So, Wow. conservative, strict, ganon. Wow, in fairness parang gusto ko i-compare. Paano naman kay Rafi? Sino si Rafi? Sorry. Yung listener natin. Hi, Rafi! So, Shout it out! Shout out! Shout out Kay kay DJ Boss. Kite. DJ Kite, ikaw naman. Yung toxic masculinity na nakapaligid sa akin, I think sa school, sa family din. Pero mostly sa school. Kasi, like, laking ano sila eh. Like, lumaki silang mga bully. So, parang mamalitin ka nila lagi. So, parang example ng toxic masculinity more on yung na-witness mo sa school. Opo. Then, Bully. sa bahay din. Pero kasi mama's boy ako eh, kaya so si dad, ang gusto niya, dapat lumaban ka, sabi. Kung inano ka nila, sapakin mo, ginagano. Then, si mom naman, sabi niya, huwag mo sila saktan, pabayaan mo na lang, titigil din yan. Pero hindi tumigil. And then, until sa, parang naging, parang natuto akong maging tigasin na ayokong, kasi ginaganon ako, so parang pagka may namimit akong parang ma-pride ako. Then, naging rin ako na pagka nagka-jowa man ako, dapat ako provider, hindi ako papayag na gastusan ako. Pagka ginastusan ako, awayin ko. Dapat So, ayaw mo ako- ng KKB. Opo, ayaw ko ng KKB. Dapat ganyan ka din sa friends. Ganyan din po ako sa friends. Ganun din. Kaya nasanay ako sa Friends halos- tayo, di ba? I think hindi pa niya tayo friends. Kaya hindi pa tayo naampunan. Friend, nandito lang kami nga. Friend, Pero, so parang na-adapt mo din yung nakikita mo. Opo. Then, ayun po, parang alam kong toxic masculinity na sa akin is masyado akong ma-pride and parang Ma-pride May- in a sense na anong ayaw mong nasasagi sa'yo or opo, parang pag may masamang tingin sa akin, parang ang sama ng tingin nito sa akin, gano'n ako. Tapos, pag nabangga ako, tapos, ako kasi, pag kunwari mabangga ako, magsasorry, ngihitian ko, or, pero pagka yung, parang, gano'n lang. pag hindi nag-sorry. Opo, parang binabastos ako nito, gano'n. Tapos, maiinis ako. Then, ayun, dun, naging, ma-pride ako. Then, Parang feeling mo nasasaring yung pagkalalaki mo. opo, then, Parang, ayun, dun din naging na, yung mostly emotion ko na lang ngayon is anger. Like, pag gusto ko umiyak, magagalit ako din. Yun. kasi hindi pwedeng umiyak. Yeah, yun din. So you will change the emotion to anger kasi mas yun yung appropriate. Well, hindi naman. Like, Yun yung gusto, like yun na lang, kasi masasanay ka na pag na paligiran ka ng puro violence or yung parang ang threatening ng paligid mo, magiging parang yung ibang emotions mo, parang delete yun, magiging kung ano yung mas papatapang sa'yo. Kaya, pag, may anger issues din ako minsan. Yeah. Like, may times na pag sobrang galit ako, nandidilim paningin ko, tapos nanginginig ako. Pero, nakokontrol ko naman. For now. Okay. What about you, Papa Joshua? Ako, growing up kasi,
my parents taught me na maging friendly. And ayun, from that lesson na tinuro sa akin ng parents ko na maging friendly and all, elementary yun yun being friendly during that time made me soft. So, nung elementary kasi ako, nasa public school ako. Alam mo naman sa public school, mga tao doon tough, true. Diba? Survival of the Survival weakest. of the, diba? Yun. So, as a guy, syempre, yung mga nakalakhan mong mga bata is mga batang, mga batang kali talaga, diba? So ako, syempre, as nasabi ko nga na being friendly during that time made me soft. And meeting those kind of people, Naging target ka ba nila? yes, naging target nila ako. Naging prone ako sa bullying during that day, elementary. And Paano yung klase ng bullying if yung gusto mo lang i-share? sige, i-share ko to Grade 2, I was grade 2 nun. And meron akong mga kaklase na group of guys. And their leader is, pwede ko bang sabihin na, matanda. Mas matanda. Repeater. Something like that, a repeater siya And alam mo naman kapag mas leader, di ba? Oo. Mga ganong klaseng tao, leader sa So ayun, so sabi ko nga soft ako nung elementary ako and naging prone ako sa bullying and merong group of guys na pinagtitripan kami. May best friend kasi ako noon and dalawa kaming soft noon. So ayun, grabe yung naranasan kong pambubuli nung elementary ako. Meron yung time na pinahiga ako tapos Hinubaran. No. Dinuraan ako. Oh my gosh. Dinuraan ako ng leader na yun. Nakahiga ka na face up? Yes. Dinuraan ako. Nagsumbong ako sa tatay ko. And from that moment, tinuruan ako. Sinabi sa akin ng tatay ko na tumayo ka para sa sarili mo. Kasi hindi naman palagi nandyan na kami para sa'yo. So, ayun yung ginawa ko. So, growing up talaga, inadapt ko yung sistema ng environment na yon. Elementary, high school, college, hanggang sa nagka-work ako. Alam mo naman sa workplace, lalo na sa workplace May ko. ganun din. Yes. Sobrang tough na mga guys dyan. So ako, na-adapt ko yon. Lalo ikaw, ilang taong kayong first time mo nag-work? First time mo mag-work? 18 ako, nag-work na ako. Kasi nandun na nga yung mindset ko na dapat, once na nag-18 ako, kailangan kumikita na ako ng sarili kong pera. Tumayo sa sarili Yes, mo pa. yes, exactly. So, ayun, yun yung naghubog sa akin kung ano ako ngayon, yun yung naghubog sa akin. So, not necessarily, kumbaga, in fairness, good upbringing. Kasi, not necessarily na sinabi na maging matapang ka, awayin mo unlike si DJ Kite. Ang sinabi lang sa'yo is, tumayo ka sa sarili mo pa. Not necessarily labanan. No. Not necessarily labanan. Wow. Ako, I can relate dun sa ni DJ Kite. Kasi ganun din ang advice sa akin ng tatay ko noon. May isang pangyayari kasi dati, nung grade 1 ako. Since lalamya-lamya, alam mo, babakla-bakla, gano'n. Madalas ikaw yung target ng bullying, di ba, sa klase. Sa mundo na ang daming mga toxic masculine. Alam mo yun? So, nasa harapan ako, tapos yung classmate ko nasa likod, tinutuktukan yung ulo ko, nakakaloka. May pag-chance. Tinutuktukan Ginaganon? Tinutuktukan yung ulo ko. Alam mo, parang takot, hindi naman ako, parang takot ako Very mag-fight back. insulting yun yung pagsabulo natin. Sana mo, di mo marap akong ganyan. Ala, isarad ng buha data, ganang chika. Soft kaya parang alam mo yung takot kang lumaban. Kasi, alam mo, baka mag-retaliate siya physically, mas malala. Kasi physically hindi ako. So, ang ginawa ko, nagsumbong ko sa tatay ko. Nagsumbong ko sa tatay ko, pumunta siya sa school. Pumunta? Yes, pumunta siya ng school. Inaksyonan agad? Yeah, inaksyonan niya.
Eh di na siya, pumunta siya sa school lang nga. Kinausap niya itong classmate namin sa harapan ng teacher namin, ng advisor namin. Syempre kung ikaw bata ka, eh yung classmate ko na yon hindi siya umamin sa kasalanan niya. Ginaslight niya ang tatay ko. Wow, agaro mo? Yes! Bata pa. Sabi niya ako daw may kasalanan. Sa truths, ako daw ang nauna. Eh wala kaming interaction ng gano'n kasi alam mo, takot ako sa kanya eh. Tipong gano'n. Di pag uwing ganyan, ako pang pinagalitan. Naniwala? Mas naniwala yung tatay. Naniwala siya doon. Sabi niya, next time, wag ka na. Next time, hindi siya nag-English. Tumaminsan. Minsan, nung sumaro no, wala na siya. Sa susunod, sabi niya ganyan, huwag kang magsusumbong ng mga bagay-bagay na gawa mo lang. Oh my... Sa truths. Kaya yun yung first and last na nagsumbong ko sa kanya. True. At such a young age, parang in-invalidate yung... Oh. Yes, sa truths. Hindi naniwala. Kaya hindi na ako Oh my nagsumbong. Last na yun. First and Hindi last. na ako nagsumbong. Nakaka-relate din ako sa story ni Papa Juice eh. Kasi grade, actually prep pa lang, prep parang matino pa naman sila. Pero grade 1, dun nag-start na yung bullying sa akin. Ako, ngayon, mapayat ako. Pero dati, mapayat ako, maliit ako, yung ngipin ko nakalabas. Tapos malaking ngipin ko, tapos yung dalawang pangil ko nasa taas. Ganun, tapos yung buhok ko flat top. Pati mukha akong lapis. Tapos, doon din naging ano sa akin na kung bakit ako nagiging provider din sa friends ko kasi doon naging normal sa akin yung term na buy your friends. Like, yung baon ko araw-araw, recess pa lang ubus na kasi Elementary ka niya na? kasi parang recess pa lang para di nila ako i-bully. Nililibre ko sila. Hanggang sa naging araw-araw na yon pero binubuli pa rin nila ako. Then, third grade ata, or second, parang nagkaroon ng, parang trip-trip lang ng grupo namin. Parang bumuo kami ng gang. Sinahamon na nila na suntukan mga high school. Grade 2 pa lang ata kami. Like, Ang taas naman. Ay, grabe. Grade 2 pa lang yan. Naku, kumusta naman sila sa society? Tapos, everyday, parang may, kami, initiation kami na dapat saktan namin, sarili namin. Like, meron yung one time na, kasi sa school, Promotor yan! Sir, ano pinapanood? like sa Tapos? school, sa window, may cactus yung makapal. Tapos parang tutusukin mo yung, bubutasin mo yung ganyan. Tenga mo. Ako ginanong ko lang, pero di ko binutas. Tapos, ang sakit, sabi ko. Tapos, meron yung one time na, nakapulot sila ng stick na may pako. Tapos, papaluin ka dito sa So paa mo. crazy. Tapos kami ng best friend ko, si Mark. Natakot kami, like, nagtinginan lang kami, ngumindi kami. Tapos, tumakbo kami sa classroom, hinabol nila kami. Tapos, hindi nakalayo kami, tapos pumasok kami sa classroom, kumakain kami. Tapos lumapit yung parang leader namin, sabi, kung papasapak kayo sa tiyan o bubuli namin kayo, sabi. Nagpasapak kami sa tiyan, kumakain, sinapak kami ngayon, hindi na ako nakakain. Grade 2? Ilang taon yun? 8? 8, 7. 8 years old? Then, nagtuloy-tuloy yun hanggang 4th grade. Then, after 4th grade, parang, yung isang friend ko na nang bubuli sa akin nun, parang nilock niya kami sa classroom, kaming dalawa lang. Tapos parang, yung dikit lang siya, dikit sa akin, parang pagtitripan niya lang ako. Tapos umiyak ako sa classroom. Tapos tinext ko yung dad ko. Tapos pumunta siya, sabi niya, huwag mo nang hinano anak ko ha, sabi niya. Tapos umalis na siya. Tapos, pag alis niya, yung pinagalitan ni dad, sumigaw na, mamas boy, sabi niya. Tapos, after 4th grade, lumipat ako ng school. Then, okay naman. Then, bumalik ako. Doon sa school na yun, yung kinakatakutan ko nun is mabubuli ulit ako. Pero hindi. Pero, pala. Yun. Like, naging friend nila ako. Tapos, ayun, naging provider. Yun na yung ulit. buy your friends. Opo. Doon na ako mas lumala. Kaya, ayun. May bullying pa din. Opo. Hanggang sa, naging, Paano ka nakalusot sa sitwasyon na yun? Paano ka like, grumaduate doon? inisip ko na lang lahat sila may pinagdadaanan. Kaya ako ganito ngayon kasi sa pinagdaanan ko, pero sila mas malala kasi gano'n, may pinagdaanan din sila. Pero meron yung one time sinabi nung ate-ate ko na yung pinagdadaanan nila is not a reason para tatuhin nila akong gano'n. Then doon ko na-realize justify the na means.
na oo nga, mali yun. Tapos, ayun, like, until now, yung naging toxic masculinity ko rin na hindi ako papayag na di ako makabawi. Kaya, until now, gusto kong bawian lahat ng nambuli sa akin. Pero, hindi naman yung in a way na gusto ko silang pabugbog. Parang gusto ko lang silang angatan na, sino ka? Ganon. Sure, Yan yung sure. toxic masculinity ko, maparahit ako sa ganon. Parang, gusto ko paramdam sa kanila na, ano Ito sila, yung binubuli. ito ko lang, Yes, sir. ito ako. Yes, sir. Yes, sir. For sure. Yan, So- kaya naging toxic. So, I think kailangan tumungtong ka dyan. Ah, Sorry. Parang lumangkat ka. Tanong natin na. So, parang yung mga na-experience yun na type of bullying, Made us ano yung like this. negative na ugal nakuha nyo doon? Sa bullying, pagka kasi nasanay ka sa ganun, para sa akin is masasanay ka na minamaliit ka to the point na you're gonna be heartless in the future. Sabihin nila ang parang wala ka namang puso, parang manhid ka sa ibang bagay. So, minsan nagiging insensitive ka rin sa ganito. Pero, Parang yun yung way mo of coping with the bullying para hindi ka Opo. maapektuhan. You made yourself numb. like, Hanggang sasanayin mo sa lang nandyan, sarili mo. ganyang, naging numb ka na kahit hindi ka na binubully. Yeah. Di ba? After ito, mag-group hug tayo. Yeah, this is what this is. Ikaw, Sa Papa Joshua. Negative Negative. Negative. Ano ba? Bullying or toxic masculinity? Well, Na unfortunately na-rub off sa inyo. well, bullying, ano bang negativity? Well, bullying made, Anong naging negative effect on you? It's either ugaling na nakuha mo or epekto sa'yo or thinking na na-develop mo through that experience. parang after, nag-end kasi yung bullying sa akin nung elementary, nung Doon, grade 6 tinuldo ako. ka na rin doon. Natuldukan na dun eh. So, I think, wala naman siyang naging negative effect sa akin. Nung elementary, meron. Na-trauma ka. During those, syempre, Ate Juday, sobrang traumatizing. Legit, traumatizing yun, traumatizing. Pwede ko ba ikwento? Saglit? Go. Kasi, si mama ko kasi, no? Si mama ko, elementary ako nito. Si mama ko, so, nag-business, hindi naman siya, stall. So, nag-stall si mama sa Periaan. So, tuwing gabi lang yun. And, nag-try siya magbenta ng kung ano-ano doon, balot, what you call this one? Mga street foods. Mga street foods. And then, one time may nakakita sa aking kaklase ko, babae. Nakita niya kami. Elementary. Nandun ako, elementary. Nakita niya kami. And then, kinabukasan, nakita ko si Rafi, pati yung nanay niya, nagtitinda ng ganito, ganyan. And, tuwang-tuwa. Tawang-tawa! Parang pinagtatawanan. Oo. Grabe yung trauma. Parang minalit. Yes, exactly. And, sobrang traumatizing nun. And siguro yung... Kinahiya mo ba? No. Actually, no. Kasi, yun yung alam mo, nabanggit ko din na Ate Juday, no, na may sariling periyahan si Papa noon. And yung business na yun yung nag-angat sa amin. Yun yung bumuhay sa amin. So, bakit ko ikakahiya, di ba? Totoo. So, bakit ko ikakahiya na nagbenta si mama ng ganito nung araw, di ba? Di ba? Pero at such a young age, syempre, hindi mo pa yun nagagets eh. Kumbaga, hindi mo pa yun alam. Bata ka pa. Yung sinabi mo na parang traumatizing, in what way? Nung pinagtatawanan. Ano yung thought mo? Meron kasi yung time, may mga times na ayoko nang pumasok. Ayoko nang pumasok. May mga times na gano'n. Ayoko nang pumasok, ayoko nang mapagtawanan. Ultimo, naalala ko nun, ultimo teachers, yung advisor ko nun, ultimo advisor ko nung grade 6. Sa true, hindi sa true. Ultimo Minsan advisor. yung mga adults na in-expect mo sana na Yeah. Yes. na nag-shield sa'yo sa mga ganyang bagay, sila pa yung minsan promotor, ano? Sila yung Or mga enablers. Oo. Advisor ko, hindi kita makakalimutan, ma'am.
Pero wala na siya patay. Tingnan mo yung pero Siya lang yung sinabi impact, ka, sir. Hello. pero yung impact nun elementary ka nun, pero yung ginawa ng adult na yon, yung teacher mo na yon, hindi mo makalimutan No, magpasa hanggang hanggang ngayon. Hindi ko Ganon. talaga nakakalimutan yan. ganon kabigat yung minomodel talaga ng mga matatanda sa mga bata. Ganon nadadala natin hanggang pagtanda natin. And so, 'di ba? And ayun, from after ng bullying era na yun, parang ako high school naging tough na ako. Sumasama ako sa mga tropang... Frat ang puno. No. Alam ko yung limitation ko, high school. Naging tough lang ako. Tumayo ako sa sarili ko. Tough in what way? Parang hindi ka nagpapapekto? No, hindi ako nagpapapekto. Hindi ko pinapahalata na nasasaktan. Or what. Hindi pinapahalata na nasasaktan. pinapahalata na So, hindi mo na, dahil parang yung nangyari nun, parang vulnerable ka dun eh. Parang in-expose mo ako in a negative way. Hindi, marangal yun na trabaho, pero dahil pinagtawanan mo kami, parang, in a way, parang nabitray mo yung sarili mo kasi nahihiya ka nang pumasok eh. And so, siguro na-realize mo along the way na bakit mo kakayanin. Yeah. So, you toughen up. Kakayanin, diba? So you toughen up, Oo. but in a way nga lang na hindi mo na pinagbibigyan yung sarili mo to be soft. No, Kasi no. yun din yung ang gandang pangaral ng tatay, maging friendly ka. Pero pero kinalimutan mo yun Oo. para hindi ka mabully. So hindi ka na friendly. No. Naging Friendly pa rin naman. Pero may limit. Yeah. No. Mas naging tough nga lang ako. Growing up, mas naging tough ako. The higher the level ng grade, ng your level, tough. Tough in what way? Parang tough. Kunwari, kapag may nambubuli or may nangahamon ng... kasi alam mo naman kapag bata, di ba? Oh, yung boxing ta. out of nowhere. Boxing ta. Oo. Ganong Di ba? bagay. Oo, walang dahilan. Hindi ko atrasan yung mga gano'n. Elementary ako. Hindi ko inaatrasan yung mga gano'n. Lalaban ako. Pinapakita mo yung strength Pinapakita ko yung literal. strength ko. Kahit na alam kong, syempre, sa loob ng school, alam niyo naman, di ba? Bawal. Papi-principal. Oo. Papi-principal ka, pero ako, alam mo yun, bilang lalaki ka nga, ayaw mo magpakita ng kahinaan, kasi kapag nagpakita ka ng kahinaan, aasarin ka. Tatargetin ka nila Tatargetin. yun. Baka. Ganon. So, high school, hindi na ako nagpabuli. Siyempre, sumasama na ako sa mga guys. Mga tigasin. So, ayun lang naman. Ikaw, DJLJ, very unique yung sa circumstance mo na may, ano yung negative way na nakuha mo? Ang negative na nadulot niya sa akin. Wow. Negative, tumawa. Ang negative na naidulot niya sa akin, for a moment, I was so scared. Ganong drama. Saan? Sa mundo. Oh. Yeah. Naging shy ako. Alam mo yun. So, ito, baliktad. Kasi itong dalawa, actually nakita ko lang yung pattern before may continue. Kay DJ Kite, nakimingle siya. Si Papa Joshua, umangat siya. Magiging mas matigas ako sa inyo. Ikaw, nagtumiklop ka. Yeah. Ganong drama. Kaya nalimitahan talaga yung potential ko. Dapat top model na ako ngayon. Sakto lang. Dapat kung bata ka, nagtatay ka na ng picture, diba? I-sketch ka na. Wait, actually, pero totoo. Pwede yan eh. For a moment, I was so scared. Chika, mga ganong drama. Kaya nga kapag may mga pagkakataon na dati, kasi parang saka na lang ako masasabi ko talagang parang late bloomer ako. Hindi ako nag-develop na parang supposedly nung elementary ako, dapat kirengking akong baklang beki na ano. Alam mo Kasi yun? bata ka pa lang, alam mo na. Yeah, oo. Tapos, nung high school din, mga ganong chika. Nung pa 4th year na ako, parang doon na ako parang medyo nagka-come out sa shell ko. Shireng. 4th year high school. 4th year high school na ako, yung mga sumasali na ako. Na-delay. Oo, may click na rin ako na, okay, umuusbong. Doon may mga friends naman din talaga ako. Pero alam mo yung parang nalilimit lang din talaga. Kasi sa takot, kasi naging mahihain ako, yun yung epekto sa akin. Kaya sabi ko nga kapag yung naririnig mo na sinasabi sa'yo ng mga taong tinuturing mo dapat na parang supporters mo, ganong chika.
pinaniniwalaan mo na yun. Kaya nung ano na ako, parang saka na lang ako, hindi naman saka full bloom. Tsara, hindi na lang fully bloom, ganung drama. Pero nung po college na, ganun, active na ako, ganyang chika na. Kasi medyo nakawala na ako dun eh. Sa parte ng buhay ko na yon. Nakatulong ba yung environment? Yeah, nakatulong yung environment. Super talaga. Tapos nung sa... Actually, dito din talaga, sa Love Radio, parang masasabi ko na, dito talaga ako nag-fully bloom. Kaya mukha akong dalaga ngayon na araw-araw na didiligan. Charing lang. At ito, sa true naman, na-witness ko yan. Na-witness ko yan. Yung talagang, Totoo. oo, yung sinosuppress mo pa yung Diba? pagdadala mo ng sarili mo hanggang sa, ay, okay naman pala, okay, game. Truths. At saka isa pa siguro ate, nung isa sa mga naidulot din niya sa akin, yung parang madali kang magalit. Sa truths, parang, Ano yung trigger mo sa galit? parang ang dali ko, for a time kasi parang, punain lang ako, parang pinahiya na ako. So parang lalaban ako, alam mo yung parang, hindi pwede, magano'ng chika. May instances na pwede ko i-share to, charas. Na parang tinuturuan lang din naman ako. Wait lang, nagtampo ako, tinaasan ko siya ng boses. Ay, hindi ko na alam kung maalala niya, so ay, hindi ko na din siya share. Baka magkasira pa kami. Charas. Okay na. Okay na. So may ganung drama, alam mo yung parang, ayoko napupuna ako kasi parang feeling ko kapag ka ganun, napapahiya ako, tipong, alam mo yun, kaya, hindi pwede, alam mo, gagalit din ako para maislam din yung feeling ko na parang napahiya mo ako. So parang papahiya din kita, ipaparamdam ko din sa'yo na parang, eto ako, ganung chika. Oo. Naging defensive ka. Yeah, naging defensive Pagdating ako. sa pagkatao mo, pag kini-question. Sa truths na tipong, kahit matanda, pinapatulan, ganong chika. Hindi sa truths, parang for a time, naging ganon ako na parang, pag sinabihan ko, ay hindi pwede, dapat hindi ka magpapatalo, ganong chika. Pero nung parang na-realize, wait lang sis, kalma. Control your emotion. If you can't control it, God control it. Oh, yeah. Ganon. Wow. Wow, parang pag binabalik. Wawawi. Tatlo tayo para sa inyo. May, Pero grabe lang. Oh, go, DJ Kai. may time din na natakot ako pumasok. Di ba? Kasi hindi lang mga lalaki nang bully sa akin. The girls. Like, meron yung sobrang na nabully ako. Nakipaggrupo ko sa mga babae. Tapos sinasar ako ng mga lalaki na bakla daw ako kasi mga babae mga kasama ko. Ako lang lalaki dun eh. Then yung mga babae, pinapayak din nila ako. Like, magtitripan lang nila ako. Meron yung, nung bata kasi ako, may diary ako. Isusulat ko yung naging crush ko tong si ganun. Yung tuwang-tuwa pa ako. Mamaya, buwaba lang ako. Pagkagat Naging ko, binabasa nila, sinatawanan nila ako. Tapos parang nainis ako, binato ko yung notebook, umalis ako. Ay, kasi dinadala mo siya sa klase. Parang, kasi parang pag may nangyari, susulat ko dun. Tapos tuwang-tuwa ako. Kami ni best friend ko. Nagpakitaan kami ng pencil case. Yun. Ganon. Nagpaba ng Mongol to. Truths. Pero kahit na negative yun, parang para sa akin may positive na dinala sa akin lahat ng pinagdaanan ko. Yeah. Okay, let's go to sa positive na. Pero bago lang din to. Go, Yung talaga go. yung negative. Hindi, kasi baka mapanood to ng mga naging biktima ko din. Hindi, kasi dun sa sinabi, kasi sino ba nagsabi sa inyo doon? Charing. Ano yung sinabi? Nung parang if you can't beat them, join them, mga yung chika, parang sumama, ikaw ba yun? Oo. Sumama ka na lang sa kanila. Somehow, parang naging ganun din ako dati. Sa true lang. Kasi, minsan kasi parang, per season kasi minsan yung mga bully eh. Parang, this season, ikaw ang bubully nila. Tapos, Oh my God. kapag ka naka-move on na sila sa'yo, eto na. So, kapag ka naka-move on na sila sa'yo, join ka na din sa, ako join ako. Alam mo yung mga tipong ganon. And I'm sorry sa mga nabully ko. Ako, May ano ba, sincere? Ano ba? Nalibago ko sa produce mo. Nalibago Sa siya. true, sa true lang. Oo. Oo, true. Kasi naalala ko, sobrang vivid pa nung alaala ko nun. Isa sa mga ginawa ko, nakakaloka. Hindi ako proud, pero natatawa lang ako. Kasi nagawa mo. Oh, my gosh, nakakaloka. Don't friend kami ngayon. Hello, sis. Baby Jean. Charis. Kinder kami nun. Parang, tsaka ang bagets kasi sutil, no? Parang, o baka ako lang. Charis. Kaya nga kailangan ng gabay talaga. True. So, nakatalikod siyang ganyan. Pinupunasan lang. Ano? Pero
Pinupunasan namin siya ng kulay. We do not condone bullying. Yeah, we do. Naku, hindi Hindi maganda natin ang kinukondone bullying. sa truths. Pero yun lang yung effect din kasi kapag binubuli ka. Yun yung mga iba't ibang senaryo na pwedeng ibunga ng pagbubuli Yeah. sa'yo. It's either you become one, Yeah. Or be. or, you know, you ignore it, or, alam mo yun, lumayo ka lang doon sa And mga... sometimes- Pero hirap kasing lumayo eh. Sa truths ate. And again, survival of the fittest. Kasi Sa ikaw truths. din hanapin nila. Parang Oo, totoo. ikaw yung prey nila. Yeah. Parang di ka nila titigilan. Totoo. Basta nandiyan ka. Oo. Truths. At saka sometimes yung pagiging tough, hindi lang nakikita sa form na parang mag-fight back ka. Parang sometimes yung taking the higher road. Sa mo yun. For the podcast kami. Podcast po kami. Nagpapayo po. Once sa sublime ito, nagtudo namin nagpasya. Commercial. Commercial. Patalastas. May mga ano. So, paano yan? Okay, shut up na ako. Sige po, ituloy niyo. May mga bisita po tayo. Diba? Hindi. Parang taking the higher road. Mga ganun. Pagiging tough May din guess. yun ha. Alam mo yung pag-iwas sa kanila. At hindi yung, tipo ano na, pagkahina mo ka, labang ka din. Diba? Pero ang hindi mo rin pwedeng, ang hirap din kasing i-judge Yung hirap. kasi mga bata rin kayo nun eh. Parang, at saka, paano kapag wala kayong emotional support system? Yeah. Yung paano kapag walang taong naggabay sa'yo na the right way? 'Di ba? Parang ikaw din talaga maghahanap ka, mag-iisip ka ng paraan para paano ko 'to i-survive? True. Paano hindi ako magiging target? So parang hirap din sisihin yung paano yung magiging defense mechanism ng isang batang nabully eh. Kasi, 'di ba? Ang hirap eh. Kaya very crucial talaga at a very young age, 'di ba, yung growing years. Talagang nagagabayan ng maayos sa mga bata. And, okay, let's go to the positive naman. True. Positive. Muna. Ano yung magandang naidulot mo? Kung meron man. Pagiging tough sa buhay. Ganun. Alam mo yun? Kasi if you went through that, chika for the English. Kasi kapag pinagdaanan mo yung mga ganong drama, parang kapag ka nandun ka na sa... Hirap magseryoso. Yung boss ka na, yung sumisilip. Tapos yung yung lahat makinig. Gusto mo ba? Kita ako dito? Ay, hindi naman po. Hindi na, okay lang. Hindi, mag-tricycle lang tayo. Pag ano muna Hindi, tayo. mag-podcast tayo. Maganda yung Bye, topic madam. namin. Bye po. Nila. Okay. So, you become tough. Yeah, you become tough, di ba? Kasi kapag ka pinagdaanan mo yung ganong mga bagay-bagay, parang sa mga, kapag ka nasa tama kang edad ka na, parang wait lang, parang hindi mo na kasi hayaang ma-repeat pa yun. Di ba? You become tough and Alam mo, maraming definition ng tough na banggit pa rin yung bottom. kanina. Charay. Kanina sabi mo, marami ibig sabihin yung pagiging tough. Pagiging tough. Nung bata kayo, kailangan nyo maging tough na patunayan sa mga nabubuli na or nangahamon na kaya kita. Diba? Para lang hindi ka nila targetin. Pagiging tough na positive naman Yeah. is yung pagiging tough in a sense na kapag may problemang dumating, alam mong i-handle na hindi ka nag-breakdown. Ganun ba yun? Yes. Yung pagiging tough na ganun. Exactly. Okay. You become stronger. ganun Stronger. siya. Parang, ay hindi ko to, yung problema ko, hindi ko to atrasan. Haharapin ko to. Sa truths. Kasi napagdaanan ko nga, ito pa kaya. Laban. Okay. What about you guys? Gen Zs. Okay, sige. Sa akin naman, yung positive naman na naidulot ng bullying sa akin. So sabi ko, nabanggit ko na nag-end yung bullying era nung elementary ako. And then nag-high school. Yung bullying, through bullying, I made a lot of friends. Why? Kasi Naging friends mo eventually. mhm, Same. same ha? Na-convert mo sila naman, ah. Hindi. Kunwari Ano? inaasar ko si Alec na
DJ Kai. Parang inaasar ko siya na, paano, Ang sakit ako. Ang sakit. Diba ganun, tapos ako naman siyempre sasagot na, mas pangit ka, parang ganun, mas Oh, pangit pero ka. in a joke. In a joke. Oo. Mas pangit ka. Hindi, kumbaga, hindi away yung Oo, dating. parang, mas yung mga ganun bagay. Pangit ka, pre! Pero nakangiti. Oo, yung mga ganun, mas natuto ko kasing i-counter yung, or i-turn yung bullying into positive. Instead na makipag-away ka kapag binubuli ka, Dahil mo sa joke. idaan mo sa joke. Pero tirahin mo din. Pero pa-joke. Ay, ikaw naman, mas pangit ka na. Yung mga ganun bagay. Tapos nung nagkaroon na ako ng work, ayan. So, syempre, may mga... Kapag gaganyan ni tayo ni Papa Diyos, alam na. Oo, nagkaroon na, meron akong isang work, hindi ko nababagitin yung pangalan niya. Meron akong isang ka-work, and first time ko siyang na-meet. First time kami nag-meet, mainit ang dugo namin sa isa't isa. Oo, mainit ang dugo namin sa isa't isa. Nang hindi maintindihan kung bakit. Walang reason. Oo, walang reason. And nasa isang ano pa kami isa pa yung station namin o yung tasks namin. So, ayun, Paano yun? So, nagkaka-trash talkan kami every day, Oh, paaway na hanggang sa naalala ko na may ganito pala akong skill. may ganito pala akong skills. So, ayun, yung pagtatrash talkan in a negative way is naging na siyang positive. Alam mo yun? paano naging positive yun? Paano ba? Gwapo mo yung pre, ah. Ganun. Hindi. Naggwapo ka to. Naggwapo ka. Asla ka tanga. Oo, parang, Oo. passive-aggressive ba tawag doon? Nagbardagulan. Oo, nagbabarbago sa mga mobile di ba ikaw, pre? Oo. Sobrang matrash talk ka pa Pag sa online game. So, eventually, nagiging friends din naman kayo. Yung mga ganung bagay, yun yung sa tingin kong positive na naidulot ng bullying sa akin. Kaya ko siyang gawing positive or kaya kong mag-make friends through bullying. Parang ano yan? Verbally. Oo. Yeah, parang naano ko yun. Yung parang, yung parang yung mindset niya, hate kita. Pero ikaw, babaliin mo yun. Oo. Ano ba? Hindi mo ko hate. Something like Ganun that. siya ka-passive. Hindi ka galit sa akin. Oo, something. Friends tayo. Something like that. Ako talaga nito. Hindi may ganun. Pero yan. Yung ganun. Actually, naku-caught off guard mo kasi siya. Mhm. So parang papasok siya, intention niya busitin ka. Oo. Pero pag ganun yung atake mo, naku-caught off guard Oo. mo eh. Kasi parang, papasok ka, galit ako. Oo. Tapos biglang, ba't ganito? Diba? Mayroong ganun eh. You caught him off guard. Na parang hanggang sa parang nakalimutan niya na yung intention niya pagpasok niya. Yeah, ako kasi parang ayoko kasi sa work, nabanggit ko nga nasa work, di ba? Ako kasi hanggat maaari, ayoko ng bad day. Although hindi naman maiiwasan yun, pero ako hanggat maaari, ayoko talaga ng bad day, ayoko ng taong gagawing bad day yung day ko. So, smooth lang sa workplace. So, yun. Nice yun ah. Magandang tip din yun. Ikaw, Kite. I think yung positive na nabigay sa akin ng bullying is natuto ako maging observant na tao. Like, titignan ko lang to. Alam ko kung matinong tao yan or hindi. Ganun. Like, parang yung first impression ko madalas tama. Naglalas. Parang Naging sensitive ka sa then, aura. doon yung naging ano din ako. Naging sobrang tough to the point na ang emotion ko na lang ngayon is magalit. Like, yun na lang yung biggest emotion ko ngayon, napapansin ko yun sa sarili ko. Which is good. Kasi at least alam ko, then I can change that kung kaya ko. Pero, Ito observation ko lang sa'yo, pero isa rin kayong naging positive na nakuha mo doon is yung pagiging artistic mo. po. Like, dahil nabully ako. Naging outlet din yun. Like, yung sinabi ni ma'am, nakisama siya sa mga nambubuli. Ako, nakisama ako, pero nanonood lang ako. Tapos, pag may time na nakikita ko yung binuli nila, ako magko-comfort dun. Parang,
Oh. Parang spy lang ako, kunwari, ano ako, tapos, Kunwari ka bilang, pero Ah. I'm looking out for you in my own way. pero meron kasi mga binubuli nila na deserve naman eh, kasi, parang like, Wala. yung vibe nila sa classroom nila is, parang gusto nila sila yung boss-boss nilang lahat Yeah. dun, kaya, yun din siguro yung nagustuhan ko sa mga nambubuli na parang, inano nila na, dapat alam mong saan yung place mo, ganun. Huwag ka masyadong ganyan sa kanila, ganun. Kasi, yung mga bully, may friends sila sa ibang classroom, sasabihin nila sa, Parang hindi na bully ang tawag doon. Parang, kumbaga, ilulugar ka lang nila. Hindi ka nila pagtitripan just for the sake of it. Pero yung- I don't think na... pero yung ginagawa po nila, binubuli po nila eh. Paano? Like, tatawagin Inasa? nila sa classroom, tapos, papalibutan nila, sabi, umayos ka, para pag tutulak-tulak nila, pinagpapasahan nila yun. Maling way pa din Yun, yun. tas ako, nasa likod lang ako, parang, uy, wag. Hindi hindi. Pero, yung tinutulak nila, mayabang din kasi, like, parang kung madaanan ko, babanggayin ako, ganun, wala akong ginagawa. Mm. Parang, well, toxic masculinity nga naman. Then, ayun, like, meron akong friend na may dwarfism. May dwarfism siya. Tawag niya sa akin, tatay, kasi parang anak-anakan ko siya. Parang, classmates niya yung mga nambubuli sa akin nung grade 12. Grade 11, grade 12, kaklase niya. Tapos nakikita ko, pag nandun ako sa classroom nila, binubuli siya. Pero siya, tinatawa niya lang. Pero pag nagkikita kami, sasabi ko sa kanya, pag sinobrahan nila, sabi mo sa akin, sabi ko, hindi ka naman malala ginagawa nila sa'yo, ginagawa ko sila. Then, doon din ako, dahil sa bullying din, naging kaya ko mag-adjust kung kani-kanino kasi parang gusto kong maging sila sa akin. Naging chameleon ka. Ako, like, kung grupong mayayaman to, hindi magiging kunwaring mayaman din ako. Tapos, naging friends din ako sa mga bonjing, mga nerds, gano'n. Hindi naman sa minamalit ko sila, pero yun din tawag nila sa sarili nila. Paano kami? Ano kami? Anong kategory kami? Mabaliw? Mga weirdo po. Grupo we actually, we're very weird but unique in our own way. I love being weird. Yeah, pero I get na parang isipin mong deserving na mabuli to kasi Yeah, pero, yung ugali niya. But I think there's a right way na i-correct. Kasi kung bubuli mo yung bully, parehas kayong talo. Opo. Kasi paano ka magiging tama sa mata rin ng iba kung yung way mo naman of correcting someone wrong is mali. Opo. Negative equals negative. Negative. So, hindi rin siya maganda. Example for you at such a young negative. Walang patahin. Pero kayo, ano yung kung ang grabe yun, no? Ang complicated talaga ng childhood ng bawat isa. Yes. And wala talagang perfect. Yeah, sa truth. Pero sabi nga nila, 'di ba, parang although parang nakakainis din sabihin na yung mga problema naman na yun, it made us stronger. Pero why go through that? I know. 'Di ba? Nung kailan nga lang po tumigil yung mga nambubuli sa akin eh. Really? Opo. Kailan lang? Hanggang pandemic, binubuli pa rin. Talaga? Hindi na- Online? Like, hindi naman po, pero, yung parang para sa akin wala lang, pero kapag kasama ko yung best friend ko si Dean, siya nagsasabi sa akin, binubuli ka lang nila, ipapagamit ka naman. Sabi. Then, yun din po yung rason bakit, yun din ang pupush sa akin ngayon, kasi parang when I grow up, I want to, yung parang gusto ko maging hero ng mga nabubuli. Kaya, ngayon, nag-streaming ako, nag-work ako ganito, tapos, pagka, yung mga bata na mga nakakaano ko, parang, okay lang, ganyan, parang positive ako nagiging positive ako to the point na, hindi ako positive sa sarili ko. Oh, minsan ba nun, no? Yes. Yeah. Ang nating magbigay ng Yeah. Sa iba. advice sa iba, Truly. pero sa sarili lang hirap i-apply. Truths. Pero kung kayo ba, sige, kung may message kayo sa younger self ninyo. Oh, no. Kasi 'di ba parang syempre hindi naman 24 hours lalo na nag-aaral na tayo, wala na tayo sa bahay natin. Alam mo yung kay DJ LJ sa bahay, from the very beginning, pinamukha sa kanya na mahina siya, na hindi siya enough. Kay Papa Joso, sa bahay positive. Be friendly, ang ganda, ang gaan lang.
Kay DJ, kahit kumusta ba no, before kang nag-aral? Mukhang okay naman. Okay naman po. Okay naman. Parang masyadong Sheltered? masyado akong na sa love, ganun. To the point So, na ikaw, sobrang friendly ko rin nung bata oo. ko. Actually, hanggang ngayon, sobrang friendly you're ko. full of love sa bahay. And then, lumabas kayo sa society. Yes. Real Lumabas kayo. Namulat. At wala yung magulang ninyo or supporters ninyo. Minsan na magulang and supporter, hindi pa supporter. In case of LJ. And then, lumabas kayo. And then, yun yung mga nangyari sa buhay ninyo. So, if you will have a message given to you by an adult you, anong sasabihin mo sa younger you? Na nakaka-experience nung kung ano yung naranasan nyo. Ano yung gusto mong narinig mo? Nung kasagsagan na bata ka. Papa Joshua. Ano yung gusto mong narinig mo? Yung sinabi sana sa'yo. Narinig ko. Ikaw muna. Nagkapasahan. Ikaw muna. Like yung gusto mo na marinig. Ano yung gusto mong nung bata marinig? ka. Okay. Ano? Assurance, words of assurance, or nung time na, siguro sabihin natin, time na pinagtatawanan kayo ng nanay mo, or yung, sino yung dinuraan? Ay, si ano, si Kai. Ako. Ay, ikaw yun. So, yung time na mga ganun. Siyempre, apologize from those people. Ikaw yung magsusorry pa No, din. sila. Sila. Sila yung sorry sa akin. But, it never happened. Up until now, nakikita ko yung babaeng pinagtawanan ako. Nakita ko siya months ago. And, wala lang. May katingihan kami sa mata. Well, no, uy, kamusta ka? Na parang wala lang sa kanya. Wala siyang awareness na yung O, baka ginawa mo nakalimutan. na yun, hanggang ngayon dala-dala ko. Mhm. Trauma, bubog ko, hindi niya Pati yung alam. advisor ko na nag-add sa fire na yun. Yung Namatay. mag-ano tayo. Wow! Sorry ka sa akin. Pero what if ano, so yun yung sana gusto mong nangyari. Oo, gusto kong mag-sorry. What about yung gusto mong marinig? Gusto kong marinig from them. From you, ikaw mismo, yung message ko parang kumaga... sa younger you. Okay. Ano ba? Train yourself na maging tough physically, emotionally, times 2 ng dating sarili ko, something like that. Kahit bata ka pa nun, gusto mo na siya maging tough. Oo. Si Papa Joshua na grade school. Kasi legit. Kung meron lang tayong time machine, itutour ko kayo sa elementary days ko and baka pang MMK na nga yung elementary. Oh, hindi, legit. Pero question sa'yo, specifically for you. Nagsisi ka ba na naging friendly ka? No. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ko yan eh. Good. And that being friendly is nadala ko sa work ko. Sa work ko ngayon. Siyempre, yun yung nature ng work natin, di ba? Good. Okay, second question. Ang pagiging friendly ba sa ngayon sa perception mo today, ang pagiging friendly ba kahinaan? Somehow. Oh. At some point, You yes. still think it is? Yes, at some point, yes. Being friendly is a weakness somehow. In what way? Na-off guard ka kasi kapag friendly ka. Nagiging Minsan, vulnerable ka. Oo. Na-off guard ka kapag friendly ka masyado. So, magiging prone ka sa betrayal and all. Sa heartbroken, sa expectations. Diba? Magiging prone ka sa mga ganong kind of negativity. Diba? So, I think it's a weakness. At some point, It's a weakness kasi you will feel yung mga, kasi prone ka for pain. Kasi betrayal, sabi mo, yung trust mo baka mabetray. But at the same time, can you look at it then as a strength? Of course. Why so? Making friends
build an empire, I think. Build an empire. Being friendly, build an empire or an entire kingdom. Diba? It gives you an ally. If you make friends, you make allies. If you make friends, you make fight body or what, diba? It helps you be strong. Tama Yes. ba? No man is an island, sabi nga nila. No man is Okay. an island. If we will measure it, ano mas matimbang? Ang pagiging friendly ay kahinaan or kalakasan? Ano mas It's a matimbang? strength. It's a, Strength. for me, it's a Mas strength. matimbang ang strength siya. Oh. Thank you, Papa Joshua. Digikat. Ikaw naman. Siguro, Ano yung gusto mong narinig sa mga bully mo? At ano yung gusto mong narinig mo? Ano yung gusto mong message naman coming from you to your younger you? actually, gusto ko mag-sorry din sila sa akin. Like, kailan ko ba last dinamdam yun? Actually, last year ata eh. Last year, 2 years ago. Like, kasi, lumalabas lang talaga lahat ng nararamdaman ko pag nalalasing ako and naka-feel ako ng comfort. Yun siguro yung toxic masculinity ko. Ayoko din na parang nafe-feel na kino-comfort ako. Like, pag nakainom ako, pag niyakap ako, sasabog ako, gano'n. Or pag tinanong ako kung okay lang ako, sasabog din ako, gano'n. So, nung nangyari yun, sinabi ko kay Dean, gusto ko lang mag-sorry sila sa akin sa lahat ng ginawa nila sa akin. Kahit isang sorry lang, siguro magbabago ako sa sarili ko. Parang, kasi yung gusto kong mangyari na yun, I think that's what's holding me back to being who I want to be. Kasi parang, kahit naman sabihin natin kinalimutan ko na yun, andyan pa rin yun eh. Nafe-feel ko pa rin deep inside me na dun din ako naging, ayun nga, yung friendly siya, dun din ako nag-stop maging friendly. Naging introverted ako dahil dun. Parang di na ako confident sa sarili ko. Actually, like, hanggang ngayon nga, di naman ako confident sa sarili ko eh. Like, nagpapatattoo lang ako, parang, I don't know, nagiging confident ako pag To nagpapatattoo look ako eh. tough? Parang yun yung ko na kaya ko tong pain na to. So, malakas ako. Parang gano'n. Ayun. Tapos, gusto kong sabihin sa sarili ko nung bata ko is, I don't know, I'm proud of you. Kasi, kung sino man ako dati, yun yung rason ba't ako naging ako ngayon. So, hindi naman ako nagsisisi. Though, may parts na sana iba yung nangyari sa akin, pero it is what it is. Yes, it is what it is. And I'm happy kung sino man ako, kahit na hindi. Pero, okay na rin. Pwede bang simulan nyo, kunwari ikaw, Kite, metas, anong message mo sa kanya? Young Kite. Young Kite, I'm proud of you. Yun ba yun? Yeah. Go. Sabihin mo nga. Young guy, I'm proud of you. Oh, ikaw nga di, Papa Joshua. Young Joshua. What's the message? Young Joshua. Pwede ko bang sabihin nyo to, Tompa? Hindi. Hindi, kasi sa may- papa ka ngayon, dapat baby yun. Baby Yung, Joshua. imagine niyo yung ikaw, yung tsura niyo nung bata kayo. Joke. Tatagan mo lang, tol. Tatagan mo lang, tol. Yan. Thank you. And, What? Mother LJ? From Papa to Mother. Ang message na gusto ko sanang narinig sa mga bully ko, yung umamin sila na crush ka kasi namin. Charot. Kaya ka namin binuli. Alam mo yung eksena sa F4 na binuli ka sa Sunshine. Ganun. Pag may crush ka, di ba, papapansin ka, pero yung inaasama mo. Pasensya na, crush ka lang kasi talaga namin. Nahiya lang kaming aminin. Tama, Sanchay, go! Ganun. What about the message to yourself, young LJ? Message to myself. Young LJ, the younger you. To the young LJ. Wow, taray! Young LJ Reyes. To the young LJ, the world is composed of water and no, the world
world is, wala na kalimutan. Wala na yung dugtong. Yun. The world is not, Kind. it's not kind to those people like you. So be tough. Believe in yourself. Be true. Kasi meron at merong taong makakaintindi sa'yo at susuporta sa'yo. And, taray pa shaky na yung voice. Kalurky, don't let the bullies, those unbeliever, sa mga taong hindi naniniwala sa'yo, don't let them make your colorful world dull. Alam mo yun, laban lang. One day, you will be the Asia's next summer. one day, you will be a trailblazer. Oh. What taray, gusto mo yun? Yes. You'll make history as the first open gay Love Radio La Union DJ. Gusto. Yes. So, laban lang, sis. Yun. Oh. At sana talaga may mga nag-boyfriend din ako sa mga bullies ko dati. Hindi kasi, sa tropa, I mean, yung gagwapo ng bullies. Na-in love pa rin. Na-in love. Wait, parang Stockholm syndrome. yung ano mo. Ay, grabe. Pero ang ganda yan. Can you, parang, ano yung gusto yung sabihin sa mga nakakaranas, sa mga na-experience ng bata kayo? Advice, words of wisdom from someone na pinanggalingan na yun. And ano yung, diba, parang ano yung gusto mong iparealize sa kanila? Sino bumawala? Ayun. I'm sorry, parang may hinang signal dito. Charing. Diba? Sa mga going through bullying sa mga Yeah. batang, Yung mga nakaranas nung, yeah. yung pinagtatawanan sila, pinagtitripan sila, yung ibinababa yung self-confidence nila, yung gina-judge sila without even knowing the person. Yung mga ignorante, anong message nyo sa kanila? Yun sila ignorante. They don't know. Ay, sa mga nambubuli po ba? Yeah. Mga Sorry. No. Saan ba nag-upload? Charing. Sa lahat ng platform. ano mga ganun? Tama na yan. Ano nyo? That's not okay. Joke. Dun sa hindi yung mga bullies. Message to the... Nabubuli po. Nabubuli. Yun po ba? Hindi na kailangan ng message. Kasi you said it earlier eh. Hurt people hurt. Yeah. So, yun lang yung gusto lang naman din talaga natin. If you're hurt, don't hurt other people. Yeah. Simple as that. No justification Ah. of hurting other people. 'Di ba? Parang, kung nasasaktan ka, yung mga natutunan ninyo, be toughen up. Pero, not to a point na mandadamay ka na ibang tao. Kasi they're also living their own lives. Hindi mo alam kung ano pinagdaraanan nila. 'Di ba? Parang dun sa part na yun, walang pakialamanan. Ang bibigay mo lang sa ibang tao, positive. Kasi you only live once. And so, what is your message dun sa mga tao na hindi naman nila ginusupport sila sa sitwasyon? Na sila yung tina-target, yung sinasabi ng bobo, tanga, sino ka ba, yung sinasaktan physically, dinuduraan, pinagtatawanan. Kasi maraming nanonood. Well, kung may manonood man ito. Hindi tayo sure. Sure. Pero kung mapadaan man sa timeline nila. Yeah. Kasi minsan, di ba, sabi mo, nagiging introvert. Ibig sabihin, parang may sariling mundo. Malay mo, mapanood nila to. What is your message? Ang message ko sa mga nabubuli is, it's okay to be weird. Kasi, kahit yung pinakamaangas na, pinaka-cool na tao, may weird, sila na, Yes. na maganda para sa iba. And, Being weird is Yeah. unique. yeah. True. Like,
meron yung mga artists na pag nag-music sila, yung sobrang OA nilang ano, Oo. parang yun yung, sabihin natin, yun yung weird, fun way nila. Kasi ni-enjoy nila yung gusto nila. Sa iba, parang, OA naman nito, mukha namang ganun. Pero, kahit anong gawin mo kasi, may masasabi lahat ng tao sa'yo. Kahit, pag gumalaw ka, sabihin nila pabibo ka. Pag umupo ka, sabihin nila tamad ka. Pag ano ka, yung gumagalaw ka na medyo nagpapahinga din, sabihin nila, masyado kang pakampante. Kahit anong gawin mo, may masasabi lahat yan. Kaya, Yes. okay lang yan. Be strong and always have a good heart. And ano pa ba? Be patient kasi the good things will happen sooner. So true. What about you, Papa Joshua? Okay, so messages sa mga nabubuli dyan. Sa mga walang pagsabihan din. Sige, Anong pwede ba sitwasyon ako nila? mag-message sa mga nabubuli dyan? Okay, pwede ba ako mag-message sa mga nabubuli? Nambubuli? Okay, go. Sa both side. Okay, so sa mga bully kids, stop. Paluin ko kayo. Hindi ata na rin. And then, Hindi yan nakakalalaki. hindi yan nakakalalaki. Alam mo kung ano ka? You're weak. You are You're- trash. No. And as for their parents, taught them Yeah. to be kind. Expose them somewhere na magiging positive silang tao. Yeah. Do not let them be a bully like. Yeah. Huwag magbulag-bulagan. Hindi Yes. porket anak mo, alam mo, yung parang kakampihan mo. Kasi pwede mo naman kampihan ng isang bata na hindi mo tinotolerate yung negative na ginagawa. Nagiging spoiled kasi yung bata kapag ganun. So, Oo. You're not making him a good person eh. yeah, you're making him or her a spoiled brat. Mm. Little. Kaya, ang pagiging magulang ay hindi biro. Yes. Magtanim nga eh, hindi biro eh. And as for as for those adults na tinotolerate yung mga, kasi ako 'di ba nabanggit ko nga na even the advisor, Yung, 'di ba? Even the advisor added fire on that or added smoke on that fire. Stop. Be professional, Be professional and be mature. Be mature, bro. Be mature. And sa mga nabubuli naman be dyan, the kind of adult. yes, be that Na kind of adult na gugustuhin mo. magiging role model ka sa mga bata, lalo na Mga Basta. elementary school pa. at sa mga nabubuli naman dyan, gaya nga ng sabi ni DJ Kite, it's okay to be weird. Papa Joshua is so weird himself. Ako din. Taas kami ng mga weird. Me, and I love being weird. I'm telling you, I love being weird. Kasi being weird for me, I'm special. I have different thinking compared sa iba. So, if you're weird, you're special. Sure lang ako, sorry. Okay. May nabanggit yung nerd, weird, di ba? Pag nerd, minsan weird, di ba? Nung college ako, sinabihan ako na isang kaklase ko na, Juday, syempre di Juday yun. Ang nerd mo. Sabi. Tapos parang, and then later on, ang weird mo. I took an offense. Pero, bakit ako upset? For a week, nasa isipan ko siya. Bakit ako upset? Bakit siya negative sa pandinig ko? Kasi at that time, 2000, hindi pa woke yung mga tao. College. Sabi ko, bakit ako, tapos sinanalis, kasi hindi ako kahit sa mga girlfriends ko, hindi ako yung ganitong hawak kamay. Hindi rin ako nakipag-share ng straw that time. So, tapos parang, basta yung mga habits ako na hindi gaya nila. So, yun yung so sabi ko, hanggang sa parang ni-raise ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? And then later on, bad ba na ganito ako? Hindi naman. May nasasagasang ba akong ibang tao? Hindi naman. Hindi ko alam, kasi siguro at that time, ang perception kasi ng weird or nerd is negative. Parang hindi ka cool. Diba? Usually, diba, pag college ka, you want to be on the cool side. Sabi ko,
Tapos bigla ko napunta sa nerd. Punta ako sa weird, na-labelan ako na ganun. Yeah, it took hindi naman, a few days para yakapin ko yung sarili ko. Kasi hindi mo naman naiisip yung mga ganung bagay eh. Kung, di ba, kung anong natural ka, hindi mo naman ina-analyze yan. Unless may mag-pinpoint sa'yo, oh, you're ganito ka. And then, ma-realize mo na lang, parang, it took a long time for me to accept na, oh yeah, I am weird. But that makes me unique and I'm okay with that. May ganun lang proseso. Parang, ngayon kasi, cool na siya eh. Yung pagiging weird is cool. Oh, Artistic. Pero, yeah, artistic. Di ba? Yun yung mga parang may nabanggit si DJ kahit kanina. Yun yung mga artist, di ba? Yung mga musicians, yun yung mga writers, yun ba? Parang, so, yun. Yung time kasi na yun parang, it's not cool. So, yeah. Yeah. So, Truly. weirds are cool. Weirds are cool. Sa true. I agree. Yes. What about you? Pikachu. Pikachu! Sa akin, ang mensahe ko sa mga bully, hindi yung kinakul yan. So, stop. Yeah. At saka kung may mga plano kayong mag-anak, isipin nyo na lang din kapag kayo nagkaanak, gusto nyo bang mabully? Ay, Sa truth. Sa mga anak, sa mga nanay, sa mga magulang, hindi lang doon sa bully, tsaka doon sa nabubully. In general, Yeah. teach your kids, alam mo yun, educate them. Teach them well and let them lead the way. Teach them, Totoo educate. yun, yung kantang yun. Diba, ate? Totoo. Teach them, turuan niyo sila ng mga bagay-bagay na kailangan nilang, na tama, mga kabisyo. At doon naman sa mga nabubuli, laban lang. And don't let others dim your light. Be who you are. Kung wala kang makausap, andito lang kami. So, mag-text line natin. Hindi ko lang meron. Mag-open up ka, lumapit ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Huwag kang matakot. And, kung biktima ka man, may dumating mga circumstances na parang pabuli ka na, no, don't shoot them. Charing, don't be give one of in. them. And trap. Huwag kang parang sabi nga ni Michelle Obama, when they go low, you go high. Yes. Dagdag ko lang dun sa parents, be aware dun sa activities sa school. Yeah. Magtanong ka sa advisor, alam mo, pag teacher, parent-teacher, pumunta ka, True. makichika ka sa mga parents. Kasi, kung bully ka man o nambubuli na bata, hindi mo naman sasabihin sa magulang mo eh. Nabubuli ka, matatakot ka din, mahihiya ka, paano mo sasabihin to? Totoo. Kasi wala ka pang awareness na bullying is bad, di ba? Lalo kapag sa younger age. And kung nambubuli ka, pagyayabang mo ba yan? Yeah. Nambubuli ako. I mean, be aware. Alamin, kasi mga bata pa yan kailangan nila ng ring eh. Kailangan na talaga nilang nababantayan. Okay. And also, don't invalidate. Yeah. Diba? Tama yun. Don't invalidate Kung your ano man ang feelings, sabihin. sa truths, kung ano man sabihin nila. Totoo yan. Totoo. Hindi porket bata nagsasalita, tapos merong kumontra ng bata, yun na agad yung tama. Yes. Kung sino yung mas bagong may naisumbong, yun yung papakinggan mo. Tama yun. Don't invalidate. And even if, sabihin na nating na-misinterpret niya. Yeah. What if hindi wala sa kanya yun, pero big deal pala dun sa isa. So, hindi aware yung bata na, sa akin pala nag-umpisa. At ang nasa isip niya is, hindi ako yung pero totoo sa kanya yun. Pakinggan mo din. Huwag mo sasabihin na, sa susunod, huwag kang magsusumbong sa akin kung di totoo. Parang ginudge mo agad. Parang, ando ka ba? Unless may video or nasaksihan mo, may valid kang wag mong lantarang sasabihin sa bata na hindi ako naniniwala sa'yo. There is always a better way to say that. Or, alam mo yun, magparenting podcast ka tayo. Mga walang anak, nagpaparenting. May mga fur babies po kami. Pero sa totoo lang, parang very sensitive ang mga bata sa words. Hindi man tayo magulang, pero naging mga bata tayo. So, alam natin yan. May nadadala natin hanggang pagtanda natin. Okay, to end this podcast or whatever it is,
Pwede ba magsabi tayo ng words of affirmation sa isa't isa? To ourselves or to one So, another? to one another. Ako na mag-start. To DJ Kite. DJ Kite, you are weird. Talaga, lahat ng tayo weird. Yeah, let's normalize. Gawin Let's natin normalize ano, yun. compliment. Yeah, you are weird in a very unique way. I can see your potential sa kung anong interest na meron ka. I admire that you want to be a good example sa mga na-encounter mo na younger generation or your generation online kasi talamak na din ng cyberbullying. I appreciate you opening up today, even and being raw with your emotions, with your stories. And I admire na you are trying to make ways to be better. And yung sa pag-amin mo, yung iba kasi yung pag in-acknowledge mo na may mali ako. Yeah. Yung anger issue, yung the fact na identify mo kasi naobserbahan mo sa sarili mo yung problema and you're open about it. Usually hindi yan yung kabaliktaran ng toxic masculinity. Kasi kapag toxic masculinities, 'di ba, nabanggit din kanina, ayaw mong ipaalam yung vulnerable mo. Ayaw mong sabihin sa ibang tao na ito yung kahinaan ko. And tinibag mo yon. And you're working on it. So, I admire you for that. To Papa Joshua, wow. Ano nga ba? Hindi, parang, to Papa Joshua, I admire you for being authentic. Although, na-block lang siya nung bata ka dahil parang merong humarap na, yung nakikita mong maganda, parang merong nag-block na, o hindi yan maganda. Pero, ang maganda doon, parang nagwagi pa din, yung alam mo, kasi ang ganda yung foundation mo eh. Ang solid ng foundation mo, maganda yung pangaral sa'yo, pero kinwestiyon ng ibang tao eh. Yung mga magagandang pangaral na yon. To a point na parang nag-adjust ka sa kanila. But then, nakita ko din naman yung deep inside you, nandun pa din yung pangaral ng magulang mo. Nandun pa din yung mga positive nila na gusto nila na maging ikaw. To be kind, to be friendly, and admire you na kahit nag-adjust ka sa mundo kasi naging harsh ang mundo sa'yo, and you had to toughen up, hindi pa rin nawawala yung pangaral na in-instill sa'yo ng magulang mo. And thank you for that. Thank you kasi parang thank you in behalf of your parents. Kasi hindi mo nakalimutan. Hindi mo nakalimutan yun. LJ? Hoy, nabibig mo ba? Ayan. So, yun. Yun. Tawag ng kalikasan. And you, LJ. Text kita. So true. Kasi ano ba, 10 sentence ba? Tapos, Hindi. Hindi ako lang to. Parang inano ko lang yung mga napakinggan ko. And, LJ, you are smart. Charing, feeling mo. You are wise. You are someone, yung confidence mo, you're someone na parang gusto ko maging influence sa akin when it comes to the confidence, paano dalhin yung sarili. There are so many things that you told me na parang na I had doubted in myself, pero nung narinig ko sa'yo, na-appreciate ko. So, di ba ikaw na parang, teka lang. Sabi mo kasi, di ba, mababa yung self-esteem mo because of what you heard nung bata ka. Ako din, mababa ang self-esteem ko. Pero when you say kung magko-compliment ka, talaga ba? Positive pala yun. It boosts my confidence also. So I would like you to know
Although, minsan bumababa yung self-confidence mo, you are the one din naman who's boosting my confidence. Oh. So, do not forget that. Yun. And, you are a very good ally to all of us. Yun. And, the world may be harsh sa inyo, but know that we are also your ally. So, yun. Oh my gosh. Paano natin higitan? Dapat ba siya yung huli? Oh my Yun, gosh. yun. So, wow, I'm glad na meron to, ano. Pero, go, kayo naman. Yeah. Ayaw ko mauna. Oh, kayo naman. DJ Kite, go. Yeah. Kahit wag na ako. Ah. Kasi hindi naman ako makapag-share ng gano'n. More sa inyong tatlo. Ako, kay Papa Juice ba? Mm. I think you're cool. Kasi the way na pinalaki mo sarili mo. Yun yung way na gusto kong palakihin sarili ko pero hindi ko kaya. Parang may friend ako na sinabi niya na parang siyang ikaw. Lumaki siya parang ikaw. Sinabi niya sa akin, buti na kayanan mo yan. Tapos naiingit siya sa akin. Sabi ko, ako nga naiingit sa'yo eh. Sabi ko sa kanya. So, yeah, para kang siya. So, yeah, I think you're cool. Then, ikaw naman po, DJ LJ. I look up to you po. Oh. Sa inyo po ni Ma'am, ni Ate Juday. Kaya, like, dito po, sa work natin, siguro kung wala po kayo, hindi ko po mag-feel na parang home ko to. Kasi po, di ba po, pinakayo ko po mag-open up. Pero nung nakakausap ko kayo, parang natutuwa akong mag-open. So, parang naging normal na sa akin yun. Then, I think, kayo din po rason bakit gusto kong magbago. Kasi, mababa din self-esteem ko. Like, hindi lang halata. Pero, yeah, parang pag nakikita ko po kayo, parang gusto ko po kayong gayahin. Then, ayun, like, Gusto mo maging bakla ka na? Wow! Oh, in fairness. Nagpa-flashback tuloy yung bilang ahead kami sa inyo ni LJ. And kayong dalawa yung newbies. The Gen Zs. The Gen Zs. Minsan, nagpa-flashback tuloy sa akin yung nag-uusap kami ni LJ, yung ina-analyze namin yung, pero this is for your own good. Ina-analyze namin yung mga pwede pa nilang i-improve. But iba rin pala yung thank you. Yun lang. Thank you so much for appreciating that. And alam mo, you will become your own persona. Basta ituloy-tuloy mo lang. Huwag mo lang kakalimutan yung kung ano mang merong nararamdaman ka ngayon, the fire, the passion, kung ano man yun, just continue having that. May mga pang kasi dumaan na distract ako. Daddy! Daddy, wait for me. Charot, joke lang. Okay, next. To DJ Kite. So, syempre, tuwa naman ako dun sa sinabihan niya akong cool. So, Hindi ko nga iniisip sa sarili ko na cool ako eh. So, nakakatuwa lang kasi may nag-iisip pala na cool ako. Yun. Alam mo actually no, if he likes my life or how I grew up as a kid, I also like his. You know why? He studied kasi sa private school, di ba? And I think, alam mo yun, I think, as a kid, no? I've always wanted to go to private school. Oh. But since then, my parents cannot afford private schools. I think private school, back then, I think private school it's cool. is cool. That's what I think
nung bata ako. Pero yun nga, nagsabi siya. But, Cool pala ako yung Ay, ano ka ah. doon. Oh. pero gusto ko yung backstory niya. How he conquer his challenges as a kid. Yung confidence na meron siya nung bata siya, hindi yun biro hindi biro na ganun lagi. Grade 12 ko tinigilan ng mga, mga... 2 years ago. 2 years ago? Wow. 2 years ago, since bata, tapos Ang haba. since 2 years, hindi yun biro, grabe. So, ayun, ina-admire ko yung katapangan niya. Gusto ko yung tapang niya. Gusto ko yung paano niya nilabanan yung mga And as for, gusto ko yung dala. And as for... Pagkatatag niya, no? Tahaba nun. Oo. Siguro kung ako yun. And as for DJ LJ naman, ligid po sa mga kaalaman ng mga kabisyo natin dyan. Si DJ LJ po ang isa sa... No, he is my main. Tinuturan ko siyang main mentor ko. Since... This is real. Since 2019. OJT kasi ako noon sa Action Radio, which is Ooh. sister station ng Love Radio. She's my mentor. And up until now, siya yung rason kung bakit nandito ako ngayon. Siya yung nagturo sa akin na kung paano maging ganito, ganyan. Alam mo yun. Mm. And knowing her backstory. Knowing her backstory makes me more, gives me more respect sa kanya. 'Di ba? Kasi grabe din yung yung gender bias and sexist na pinaranas sa kanya nung araw, 'di ba? Totoo. So I like the both. I like them both, the way they Yung pagiging faced. strong nila. The way they face other challenges. I like sobrang. Oo. Sa truths. Ikaw naman, mother. I like you both. Hindi, baka isipin nyo na naman. Ito yung sinasabi ko kapag ipapajuice one. Oh my gosh. A gay, open person, queer person can be friends with straight guys. Alam mo yun, na hindi binibigyan ng mali siya. Totoo. Diba ate? Kasi Totoo. nakakaloka minsan. But anyways, ayun nga. Ako, kasi parang somehow, kasi parang na-witness natin. Wow, taray. Hindi, kasi parang 6 years naman na ako sa Love Radio. So parang somehow na-witness ko yung growth ni DJ Kite. Oo. Yeah. Bagets. Bagets. Pa yan. Alam mo yun? Hindi, totoo lang. Di ba ate? Oo. Sa truth. Ang lit-lit pa yan. Yes, and... Anya! Smooth this down. Hindi ko na naabutan yun. Hindi ka sure ko na. Tingnan mo nga yung mga kailan nga ba yung... Pero ayun nga, so parang na-witness ko, he used to be timid, alam mo yun? Oo, sobra. Yeah. So, the way na parang, the way siya na mag-open up ngayon sa atin, Mm-mm. very adventurous. Bilang lang salita niya nun. Isa din Hi, yun sa- tita, ganyan lang. Kaya, sa truths, so the way na parang mag-open siya ngayon, sobrang nakakatuwa yun. And gusto ko sana na parang mas adventurous din ako kagaya mo, di ba? Kasi laban na laban siya. Napaka-adventurous nga. Oh. Ganong drama. And again, the way na you carry yourself, kinakul mo din talaga yan sa truths. May aura ka ganong chika. So, Payat-payat, pero ilaban niya. ay, yung ganyang pagiging, natutuwa lang din kami na nag-witness namin yung ganyang side mo. So, Oo. yeah. And, so thank you for being open and being, showing us the real you. Yeah. Kaya pa juice mo ah. Charing.
Kaya pa-juice ko naman, ganun din, parang na-witness ko din ng growth niya somehow. Kasi gaya nabanggit niya, parang 2019, 2018, Oo, grabe ganun. history pala talaga. Sa truths, ate, nilulook forward. Ina-admire ko yung pagiging resilient mo sa buhay at saka yung pagiging persevere mo, pagiging Totoo. palaban mo, and the way you ano nga yun? Hindi, yung way mo ng parang pakikisama sa ibang tao, the way you approach them, parang actually na-witness ko talaga parang friendly to ha, sa true lang, kaya yun. And yeah, that's your power. To Ate Juday, what maraming salamat. Gusto ko lang din mag-thank you for guesting us. Moderator ako today. Ano ba yun? Hindi, maraming salamat sa sisterly love na binibigay mo sa akin. Of course. Ay, patigil mo ito. Pero parang pag sila kasi mas more ano ko sa parang motherly. Yeah. The sisterly Nakakamatanda lang pero truths. Mami Juday. Sisterly and motherly love, and the way how you you're ready to magpautang. Hindi, parang nandun ka lagi. hindi ako available na. Kapag ka nandun na parang may mga pagkakataon na lagi kang nandyan na pagka nangailangan na. I mean, hindi lang financially, kapag ka-advice talagang nandyan siya ever. So, very sisterly, very motherly, ganung chika. And you're an ally talaga sa akin ever since na-feel ko yon. And thank you for being my mentor. Alam mo naman yun. Dumaan ako sa mga palat mo. So maraming salamat. Paano mag-punch? Kinasimple mag-punch. Natangahan pa, diba? But ayun, maraming salamat. And whenever you need someone to boost your confidence, I'm here. Okay. Hype mo ako. LG, I need you to boost my Ang confidence. ganda-ganda mo, ate! Okay. So, anong nyo? Final say. Toxic masculinity is what? BS. How about you guys? Anong gagawin dapat dyan? Ano yan? Ano dapat gawin? Like, Anong final words yun sa toxic masculinity? Toxic masculinity should be deleted sa world na to. Especially now sa kinabibilangan nating mundong to. Totoo. Parang everybody's woke na ha. Alam mo, Totoo. parang so dapat magkaroon na tayo ng pantay-pantay na pananaw at Totoo. role in both sexes. Totoo. And mutual respect sa isa't isa. Totoo. Actually, Any gender. any gender. Parang, wag mo na lang tingnan kung lalaki ganito, kung babae ganyan. Parang tao yan. So, what will you expect sa isang tao? Maging mabuting tao, di ba? Yun na lang yun. Parang, ano na rin sa pag-aaral kapag hindi mo, mas prone ang heart attack sa mga lalaki. Based on studies. Kasi, yung grudge, hindi nila nilalabas. And, totoo yun. Kung ano yung nasa utak mo, minsan na-observe ng katawan mo. Parang, nagpaparamdam yung katawan mo eh. Parang, let's say for example, yung nag-growl yung stomach mo, ibig sabihin gutom ka. Or kapag inaantok ka, ibig sabihin, it's either gutom ka or pagod ka. Alam mo yun, yung nagbibigay ng signal yung katawan mo sa kung ano yung nasa isipan mo. So, minsan, it's not healthy talaga if you keep it bottled up. Kasi yun yung idinikta kasi ng mga society sa mga lalaki eh. Huwag kang iiyak, may kahinaan yan, ano yun, huwag kang, alam mo yun, parang bawal maging vulnerable. Parang kasi nakikita siya as weakness. True. It's not.
sino nabanggit? May nakasabi sa inyo parang, it's being vulnerable is a form of strength. Kasi ibig sabihin, you're open for change. You're open for yourself to be better. 'Di ba? Kaysa dun sa mga puro angas lang. O ano nangyari sa buhay mo? Angas na lang. I mean, walang substance ng life mo? Walang purpose yung life mo? Puro pakitang lalaki lang? I mean, pagkamacho lang? What's the purpose of life? Magkaroon ng substance, magkaroon ng, 'di ba? So parang sinasayang niya yung potential niya to be a great person, not just a better person. So toxic masculinity, ugag ka. Hindi ka dapat na wala. Ang dami niyang pinanganak na bullies. Yeah. Any other inputs? For me kasi parang normal na sa akin yung toxic masculinity. Pero hindi naman na normal siya sa akin na it's okay. Parang siguro toxic masculinity should be leveled. Yun para sa akin. Parang kasi lumaki na ako ganun and ako, aminin ko toxic na ako minsan. Well, most of the time. Pero try ko ibago yun, pero may mga gusto kong traits ko na ayokong baguhin kasi parang siguro na sa pinaka-toxic masculinity ko talaga ma-pride ako. Parang ayaw ng pride ko. Yun, ayaw niya. So, yun. Pero, minsan kasi mahirap bitawan yung kinalakihan mo. So, Sobra, oo. Kahit Totoo anong gawin yan. mo, kung ganyan ka na nun, sobrang hirap. Kaya, kahit na against ako sa mga sobrang toxic masculinity, hindi You ko can't ma-deny na ganun din ako. So, siguro, level na lang yan. Parang, huwag masyadong gawing sobrang ganon. Parang I-balance mo. I mean, you take it case by case. Ano yung tama pa din. Always, basta huwag kang makakasagasan ng tao. At saka at least you're trying. Yeah. Oo. Yeah. And you admitted it. Mhm. Malaking bagay yan. Alam mo yun. Ngayon ko nga lang po in-admit lahat. Pero this year, parang sabihin natin last year medyo toxic akong tao. Now, Di bali ko call out ka namin pag ano. Magaling kami dyan. yun. Ngayon lang ako na magbago. Mm. Ngayon ko lang din sinimulan. Actually, this month lang din. Yeah. I mean, di naman ako malalang toxic na tao noon. Last month, gano'n. Pero, parang na-realize ko na toxic ako. Pero not to the point na nakakahapak ako ng tao. Alam ko lang na toxic yung traits ko. So, parang, if you want to change, ang pinakaunang step na maganda is, i-admit mo sa sarili mo. And wag mong kakahiya yun. If aaminin mo sa sarili mo and sa ibang tao, parang, pinapalam mo sa kanila na ganyan ka. So, parang tanggap mo na ganyan ka. So, babaguhin mo. May acceptance. Yeah. Kasi pag i-deny mo sa iba, parang may part ka na ayaw mong magbago. Tinatanggap mo na siya. Kung ano man yung na-adapt mo na toxic masculinity. Tama. Kasi if tinanggap mo, then sinasabi mo sa iba na ganyan ka, parang okay lang sa'yo kasi babaguhin mo yan. So, Kinumit mo. Kasi di ba, iba pag verbalize mo parang may commitment na eh. Abo. Kasi sinabi ko na to eh. Hindi ko pwedeng bawiin kasi sinabi ko na. Hmm. Parang promise na rin siya in a way. Kaya, as much as possible ako, like, lahat ng mali ko, sinasabi ko na. So, ayan, parang binabago ko na rin sarili ko. Aww. Grabe naman. Okay, kapag Toxic masculinity. Para hindi ka na mapakamain fight mo. Toxic masculinity. Let them be themselves. Sa mga nanonood dyan ngayon, sa mga pag may nakikita kayong very unusual sa isang tao, lalo na sa mga guys natin dyan, no? Pag ikaw may nakita kang very unusual dun sa tao, most especially sa mga guys, let him or let her. Let him. totoo. Let him. Then, That's it. Let that person be them. Yes. Yeah.
Let it. Be you. Walang pakilamanan. Oh, walang pakialam. Ayun. Diba? Totoo. Tapos. Tama. Oh. Napakasimple pero tama. Walang pakilamanan. From the ocean. Let's start up and let's pray. Okay, DJ LJ. Meron ka pa bang ano? Kung wala na, bukod sa gusto na yung magmerienda. Talent fee. Namingel! 2 hours yung ano natin. Parang 2 hours ba? 1.5. Tapos nakita na yung haba nito. Ang Huwag nating haba. panoorin. So, abangan ninyo, meron pong ano nangyari. Charot. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa video na to. At sana kahit pa paano, di ba, mayroon tayong na-impart na maganda sa kanila. Yes. Again, this is Ate Juday ng 101.7 Love Radio. Kasama natin ngayon. Pakilala kayo. DJ LJ. Ako, Juzwa. DJ Kite. Hanggang sa muling pag-uusap, dito lang sa hindi natin alam kung anong pangalan nito. Ito sa video na to. Bye, Alicia. Wala na Okay, talaga? so lahat ng yung kasinoli